Ibinenta ako ng sariling manugang at tinalikuran ng anak na pinalaki ko sa hirap. Habang nagpapakasarap si Vanya sa perang kapalit ng aking kalayaan, heto ako, nakakulong sa banyagang lupa, ginagawang alipin ng mga dayuhan. Wala na pong silbi ang nanay niyo, pabigat lang. Ang malutong niyang idinura bago ako itulak sa impyerno. Pero nagkakamali siya. Hindi ako mamamatay sa dilim na ito. Babalik ako upang bawiin ang buhay na ninakaw nila. Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang ina bago siya maging isang halimaw para sa hustisya? Nay, huwag ka na ngang magkunwaring bingi. Alam nating lahat na pabigat ka na lang dito sa bahay. Ang lakas mong kumain. Pero ni Singko, wala kang ambag sa kuryente at tubig. Ang mga salitang yon ni Vanya ay mas matalas pa sa tari ng manok na tumarak sa dibdib ni Salome. Ngunit sa halip na sumagot, mas binilisan na lamang ng matanda ang paghahabi ng banig. Ang kanyang mga daliring kulubot at tadtad ng maliliit na sugat ay nanginginig sa pagod. Pilit na pinagbuhol-buhol ang mga makukulay na dahon ng buri sa ilalim ng aandap-andap na ilaw. Hating gabi na, ngunit gising pa rin siya. Umaasang ang kikitain ng banig na ito ay maibili ng gatas para sa kanyang apong si Pia at baon para kay Iago. Ang ironya ng buhay ay tila isang mapait na biro. Habang tinatawag siyang pabigat ng kanyang manugang, ang bawat hibla ng kanyang lakas ay inuubos niya para sa pamilyang ito na unti-unting dumudurog sa kanya. Hindi umimik si Salome. Nakasanayan na niya ang paglunok sa mapapait na salita, kasabay ng paglunok niya ng laway upang maibsan ang panunuyo ng lalamunan. Nanikip ang kanyang dibdib. Hindi dahil sa sakit ng katandaan, kundi dahil sa bigat ng kawalan ng dignidad sa sarili niyang pamamahay. Ang tanging naririnig lamang sa silid ay ang marahas na pagbagsak ng mga plato sa lababo na sadyang ibinabato ni Vanya upang iparamdam ang kanyang galit. Napapikit na lamang si Salome at lihim na nagtanong sa hangin kung hanggang kailan niya kailangang magbayad sa utang na hindi naman niya ginusto. Bakit ang pagmamahal ng isang ina ay tila naging isang sumpa na kailangan niyang pagdusahan hanggang sa huling hininga? Ang katahimikan ng gabi ay biglang winasak ng isang malakas na kalampag sa pintuan sa harap. Parang may kung anong hayop na nagwawala sa labas. Pilit na sinisira ang marupok na trangkahan ng kanilang tahanan. Nagising ang diwa ng buong kabahayan nang marinig ang magaspang na boses ng mga lalaki na sumisigaw ng paniningil. Si Crisanto, ang anak niyang minsang naging sandalan ng kanyang pag-asa, ay lumabas mula sa kwarto na namumutla at nanginginig ang mga tuhod. Sa likod niya ay si Vanya na sa halip na matakot ay may kakaibang kinang sa mga mata habang hinihila ang mga anak na sina Iago at Pia palabas ng silid. Ang dalawang bata ay umiiyak sa takot, nakakapit ng mahigpit sa laylayan ng duster ng kanilang ina. Muling yumanig ang buong bahay nang humampas ang isang mabigat na bagay sa dingding. Ang banta ng mga naniningili sa labas ay malinaw at nakakapanindig balahibo. Nais nilang sunugin ang bahay kung hindi ilalabas ang bayad sa utang ngayon ding gabi. Bumagsak si Crisanto sa paanan ni Salome. Ang lalaking dati niyang karga-karga ay ngayoy isa ng anino ng karuwagan. Humahagulgol habang yakap ang binti ng kanyang ina. Nagsusumamo ito. Natulungan siya na parang si Salome ay may nakatagong kayamanan na kayang lutasin ang lahat. Ngunit alam ni Salome na wala siyang maibibigay kundi ang kanyang buhay. Ang puso niya ay parang pinipiga habang nakikita ang kanyang anak na nagmamakaawa at ang mga apo na nanginginig sa takot sa isang sulok. Sa gitna ng kaguluhan, humakbang palapit si Vanya. Wala ni katiting na takot sa kanyang mukha, bagkus ay isang malamig na kalkulasyon. Inilapag niya sa harap ni Salome ang isang lukot na papel na tila kanina pa niya inihanda. Ito ay isang kontrata, nakasulat sa wikang hindi maintindihan ni Salome, ngunit ang mga numero sa ibaba ay malinaw. Ito ang halagang sasagip sa kanila.
ang halagang katumbas ng kalayaan ni Salome. Nagsalita si Vanya at ang kanyang boses ay parang ahas na bumubulong ng lason na nakabalot sa matamis na pangako. Sinabi niya na mayroong trabaho sa Taiwan, taga-alaga lamang ng matanda, at ang paunang bayad ay sapat na upang patahimikin ang mga nagwawala sa labas. Idiniin ni Vanya na ito na lamang ang tanging paraan para hindi madamay ang mga bata. Ginamit niya ang kahinaan ni Salome, ang labis na pagmamahal sa mga apo. Hinila ni Vanya si Yago at Pia palapit sa matanda at sa pilitang ipinahawak ang nanginginig na mga kamay ng mga bata sa pisngi ng kanilang lola. Tumingin si Salome sa mga mata ng kanyang mga apo. Nakita niya ang takot ni Pia at ang pagkalito ni Yago. Ang kanyang puso ay nadurog sa libu-libong piraso. Paano niya matitiis na makitang saktan ng mga masasamang loob ang mga anghel na ito? Ang kanyang pag-aalinlangan ay unti-unting natunaw, pinalitan ng isang mapanganib na desisyon na udyok ng matinding pagmamahal. Kung ang katawan niyang mahina na ang tanging harang sa pagitan ng kanyang pamilya at ng kapahamakan, ibibigay niya ito ng walang pag-aalinlangan. Inabot ni Salome ang ballpen na iniabot ni Vanya. Mabigat ito sa kanyang kamay. Mas mabigat pa sa mga sako ng bigas na binuhat niya noong kabataan niya. Ang bawat letra ng kanyang pangalan na isinusulat niya sa papel ay tila paglagda sa sarili niyang hatol. Pumirma siya, hindi dahil gusto niyang umalis, kundi dahil wala siyang karapatang humindi. Ito ang utang na loob na pilit isinusumbat ng mundo sa kanya. Ang maging martir para sa mga taong dapat sana ay nag-aalaga sa kanya. Nang matapos siyang pumirma, mabilis na hinablot ni Vanya ang papel. Isang ngiti ang sumilay sa labi ng manugang, hindi ngiti ng pasasalamat, kundi ngiti ng isang taong nanalo sa sugal. Tinalikuran ni Vanya ang matanda at mabilis na naglakad patungo sa pinto upang kausapin ang mga tao sa labas, habang si Salome ay naiwang nakatunganga. Yakap-yakap si Crisanto na patuloy pa rin sa pag-iyak. Sa labas, ang ingay ay biglang tumahimik. Tila ba isang senyas na tapos na ang palabas. Ngunit sa puso ni Salome, ang tunay na unos ay nagsisimula pa lamang. Hindi niya napansin ang bahagyang pagkindat ni Vanya sa dilim at ang pagbulong nito ng isang tagumpay na tanging ang mga demonyo lamang ang nakarinig. Ang papel ay naibulsa na at ang kapalaran ni Salome ay naikadena na sa isang kasinungalingang dudurog sa kanyang pagkatao. Ang malamig na hangin ng paliparan ay sumampal sa balat ni Salome, isang matinding kaibahan sa mainit at maalinsangang hangin ng antik na nakasanayan niya sa loob ng 70 taon. Hila-hila niya ang isang lumang sako bag na naglalaman ng kanyang kakarampot na kagamitan, ilang piraso ng duster, isang rosaryo at ang larawan ng yumaong asawa. Sa gitna ng nagmamadaling mga pasahero na hila ang kanilang makikintab na maleta, pakiramdam ni Salome ay isa siyang basahan na naligaw sa isang palasyo. Ang ingay ng mga anunsyo sa speaker at ang dagundong ng mga eroplano ay nagdulot ng pagkahilo sa kanya, ngunit mas nakakahilo ang bilis ng mga pangyayari. Si Vanya ay naglalakad sa unahan, ang kanyang mga takong ay lumilikha ng mabilis na ritmo sa makinis na sahig. Hindi man lang siya lumilingon upang tingnan kung nakakasunod ang kanyang biyanan. Hila-hila ni Vanya sina Yago at Pia na parehong inaantok pa at naguguluhan. Si Crisanto naman ay nakayuko sa likuran. Ang kanyang mga balikat ay nakabagsak na, tila pasa ng mundo. Iniiwasan ang bawat sulyap ng kanyang ina. Nang marating nila ang gate ng departure, huminto si Vanya at hinarap ang matanda. Wala ni katiting na lungkot sa kanyang mukha. Sa halip ay inis ang bumakas dahil sa bagal ni Salome. Walang yakap, walang habilin ng pag-iingat. Sa halip, sa pilitang hinila ni Vanya ang dalawang bata palapit sa kanilang lola. Inutusan niya ang mga ito sa isang matigas na tono na magmano. Tila ba isang obligasyon na kailangang tapusin agad.
Naramdaman ni Salome ang mainit na noo ng kanyang mga apo sa likod ng kanyang magaspang na palad. Ito na marahil ang huling pagkakataon na mararamdaman niya ang kanilang init. Sa isang saglit, ang puso ng lola ay umapaw sa pagmamahal. Mula sa bulsa ng kanyang kupas na palda, inilabas ni Salome ang 2 piraso ng candy na gawa sa sampalok, ang paborito ni Iago. Nanginginig ang kanyang kamay nang akma niyang isisiksik ito sa bulsa ng bata bilang huling alaala. Ngunit bago pa man mailagay ang candy, mabilis na pinalo ni Vanya ang kamay ni Salome. Ang tunog ng palad sa balat ay umalingaw-ngaw sa gitna ng kanilang katahimikan. Ang mga candy ay tumalsik at gumulong sa sahig ng paliparan. Tiningnan ni Vanya ang matanda nang may pandidiri at sinabing huwag bigyan ng basura ang kanyang mga anak dahil baka magkasakit pa ang mga ito. Ang mga mata ni Iago ay nanlaki sa gulat, habang si Salome ay napahawak sa kanyang kamay na namumula, hindi dahil sa sakit ng palo, kundi sa hapdi ng pagtanggi sa kanyang pagmamahal. Sa gitna ng tensyon, isang lalaking nakasuot ng itim na leather jacket ang lumapit sa kanila. Ang kanyang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Agad siyang binati ni Vanya na parang isang matagal ng kaibigan. Walang sinayang na oras ang lalaki. Inabot niya kay Vanya ang isang makapal na brown envelope. Kitang-kita ni Salome kung paano kuminang ang mga mata ng kanyang manugang nang mahawakan ng sobre. Mabilis itong sinilip ni Vanya at isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. Binalingan ni Salome ang kanyang anak. Crisanto, ang tawag niya, puno ng pag-asa na baka sakaling pigilan siya nito. Baka sakaling sabihin ng anak na umuwi na lang sila. Ngunit si Crisanto ay nanatiling nakayuko. Pinagkikiskis ang kanyang mga palad sa kaba. Hindi siya makatingin ng diretso sa kanyang ina. Ang tanging lumabas sa bibig nito ay isang pabulong na paumanhin bago siya tuluyang tumalikod. Ang likod ng kanyang anak ang huling bagay na nakita ni Salome bago siya dagitin ng lalaking naka-jacket. Hinawakan ng lalaki ang braso ni Salome nang mahigpit. Halos ibaon ang mga kuko sa kanyang balat. At hinila siya patungo sa pila ng immigration. Pilit na lumilingon si Salome. Ang kanyang leeg ay nananakit sa pagpihit. Umaasa na makikita niya ang kanyang pamilya na kumakaway o umiiyak man lang para sa kanya. Ngunit sa kanyang huling sulyap, bago siya lamunin ng karamihan, ang nakita niya ay dumurog sa natitira niyang pag-asa. Nakita niya si Vanya sa isang sulok, abala sa pagbibilang ng pera mula sa sobre. Ang mukha ay aliw na aliw sa bawat piraso ng papel na asul at lila. Si Crisanto ay nakatayo sa tabi ng asawa, nakatalikod pa rin, isang anino ng kawalan ng paninindigan. Walang kumaway, walang lumuha. Mag-isa si Salome sa gitna ng libu-libong tao na ibenta kapalit ng isang sobreng papel, habang ang eroplanong magdadala sa kanya sa impyerno ay naghihintay na sa labas. Bumukas ang pinto ng apartment at sumalubong kay Salome ang isang hangin na amoy gamot, luma at kulob. Malayong malayo ito sa simoy ng dagat sa antik na kanyang kinalakihan. Ang bawat sulok ng silid ay tila nilulunod ng kadiliman dahil sa makakapal na kurtinang nakaharang sa bintana na para bang sadyang ayaw papasukin ng liwanag ng araw. Hindi pa man siya nakakahakbang ng maayos, naramdaman na niya ang marahas na pagtulak sa kanyang likuran. Ang babaeng amo na may matang singkit at boses na matinis ay nagsalita ng wikang banyaga na tila mga patalim na ibinabato sa kanya. Hindi naintindihan ni Salome ang mga salita, ngunit ang tono ng pagkadisgusto ay universal. Walang pasubali nitong hinablot ang kanyang lumang bag. Sinubukan ni Salome na hawakan ng mahigpit ang kanyang pasaporte at ang maliit na pitaka na naglalaman ng rosaryo. Ngunit walang laban ang kanyang matatandang kamay sa lakas ng babae. Sa isang iglap, ang kanyang pagkakakilanlan ay tinanggal sa kanya. Ang pasaporte na nagpapatunay na siya ay si Salome Dalisay Ilagan ay inilak sa isang drawer.
at ang susi ay ibinulsa ng amo. Naiwan siyang nakatayo doon, nanginginig sa lamig ng aircon, suot pa rin ang manipis na duster mula sa probinsya, habang ang kanyang puso ay nagsisimulang lamunin ng takot. Dinala siya sa isang maliit na kwarto sa dulo ng pasilyo. Ang amoy dito ay mas matapang. Pinaghalong amoy ng ihi, panis na pagkain at sakit. Sa gitna ng kama ay nakahiga ang isang matandang lalaki. Ang katawan nito ay butot balat na lamang, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik at malikot. Ito ang kanyang aalagaan. Nang subukan ni Salome na ayusin ang kumot nito bilang pagpapakilala, bigla siyang kinadot ng matanda. Ang mahahabang kuko nito ay bumaon sa braso ni Salome, nag-iwan ng mahahapding na galos. Sumigaw ang matanda at dinururaan siya sa mukha. Napapunas na lamang si Salome ng pisngi gamit ang laylayan ng kanyang damit. Walang humpay ang utos ng babaeng amo, itinuturo ang banyo at ang mga maruruming sapin na kailangang labhan. Sa unang gabi pa lang, naramdaman ni Salome na hindi siya dinala rito para maging empleyado. Dinala siya rito para maging basahan na sasalo sa lahat ng dumi at galit ng pamilyang ito. Lumipas ang mga oras at nanakit ang buong katawan ni Salome sa kakukuskos ng sahig at pagpapalit ng lampin ng matandang nananakit. Gutom at pagod, sumiksik siya sa isang maliit na sulok sa sahig kung saan inilatag ang isang manipis na banig, ang kanyang higaan. Ang sikip ng pwesto ay nagpapaalala sa kanya ng kabaong, ngunit wala siyang magawa kundi ang mamaluktot. Mula sa kanyang dibdib, dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na panyo na naitago niya sa loob ng kanyang bra. Ito ay lumana at kupas, dating pag-aari ni Crisanto noong sanggol pa ito. Idinikit ni Salome ang tela sa kanyang ilong at huminga ng malalim. Ang halimuyak ng lumang sabon at araw ay nagdala sa kanya pabalik sa antik, sa panahong ang kanyang anak ay inosente pa at ang mundo ay hindi pa ganito kalupit. Tumulo ang kanyang luha. Tahimik na umaagos sa kanyang pisngi habang yakap ang alaala ng pamilyang nagtakwil sa kanya. Sa gitna ng kanyang pagluha, narinig niya ang isang mahinang tunog mula sa kabilang pader. Tok, tok, tok. Isang ritmikong pagkatok. Tila ba may nagpaparamdam mula sa kabilang ibayo ng semento. Tumigil si Salome sa paghinga, nakikiramdam. Ang tunog ay parang isang kodigo, isang lihim na mensahe sa gitna ng gabi. Ngunit bago pa niya maisip kung ano yon, naramdaman niya ang matinding uhaw. Ang kanyang lalamunan ay tuyot na tuyot na. Tumayo siya ng dahan-dahan upang hindi gumawa ng ingay. Naglakad siya patungo sa pinto ng kwarto, umaasang makakakuha ng tubig sa kusina. Hinawakan niya ang malamig na seradura at pinihit ito. Ayaw bumukas. Pinihit niya ulit ng mas malakas, ngunit nanatili itong matigas. Nanlaki ang mga mata ni Salome at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sinubukan niyang kalampagin ng mahina ang pinto, ngunit walang sumasagot. Doon niya napagtanto ang malagim na katotohanan. Ang seradura ay wala sa loob. Siya ay nakakandado mula sa labas. Napasandal siya sa pinto at dahan-dahang napaupo habang ang dilim ng silid ay tila lalong sumikip at sumakal sa kanya. Hindi ito trabaho. Ito ay isang bilangguan at siya ay isang presong walang kasalanan. Mamatay ka na lang dyan sa Taiwan, Nay. Dahil para sa amin, patay ka na rito sa antique. Huwag kang tatawag-tawag dito at baka malasin pa kami sa bagong buhay namin. Ang boses ni Vanya sa kabilang linya ay parang isang hagupit ng latigo na may kasamang lason. Napasandal si Salome sa pader ng kusina. Halos mabitawan ang lumang telepono na nahanap niya habang wala ang kanyang amo. Nanginginig ang kanyang buong katawan at ang bawat salita ng manugang ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang bungo. Inakala ni Salome na ang pagkakalak sa kanya sa kwarto ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang biyahe, ngunit nagkamali siya. Ang tunay na impyerno ay ang marinig ang katotohanan
mula sa taong pinagkatiwalaan niya. "Vanya, maawa ka. Tulungan niyo ako." Ang pabulong na pagsusumamo ni Salome. Ang kanyang boses ay halos hindi lumalabas dahil sa lalamunang nanunuyo sa takot. "Ikinukulong nila ako rito. Pinapalo ako ng matanda. Gutom na ako. Sabihin mo kay Crisanto, sunduin niya ako rito." Narinig ni Salome ang isang malakas na tawa mula sa kabilang linya, kasunod ng tunog ng pagnguya ng masarap na pagkain. Ramdam niya ang marangyang buhay na tinatamasa ni Vanya habang siya ay nagdurusa. "Crisanto? Ang asawa ko? Nay, huwag ka nang magpatawa. Si Crisanto ang unang pumayag na umalis ka dahil pagod na siyang makita ang mukha mo. At ang perang ibinayad sa'yo, ipinambili ko na ng bagong motor at alahas. Ibinenta ka na namin, Nay. Intindihin mo, ibinenta ka na namin para guminhawa ang buhay ng mga apo mo. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Salome. Ang salitang ibinenta ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na hindi na mabubura. Ang bawat sakripisyo niya noong kabataan ng kanyang mga anak, ang bawat pagtitiis sa gutom para lamang may makain sila, ay itinapon na parang basura kapalit ng ilang pirasong papel. Pero ang mga bata, sina Iago at Pia, ang tanging nasambit ni Salome, ang kanyang puso ay pumipintig ng marahas sa loob ng kanyang dibdib. "Huwag mong gagamitin ang mga bata para makonsensya kami." Ang banta ni Vanya, ang boses nito ay naging matalim at puno ng banta. "Makinig ka ng mabuti, matanda. Kung susubukan mong tumakas o magsumbong sa pulis, sisiguraduhin ko na hinding-hindi mo na makikita ang mga apo mo. Sabihin na lang natin na baka may aksidenteng mangyari sa kanila dahil sa kagustuhan mong maging bida. Manatili ka dyan at magpaalipin hanggang sa malagutan ka ng hininga." Ang mahabang huni ng telepono, matapos ibaba ni Vanya ang linya, ay tila isang tinik na tumutusok sa tenga ni Salome. Nanatili siyang nakatayo doon. Ang kamay ay nakadikit pa rin sa kanyang tenga kahit wala ng boses na naririnig. Ang bawat luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng lungkot, kundi luha ng isang pusong tuluyan nang namatay. Napatingin siya sa kanyang sariling refleksyon sa salamin ng kusina. Ang babaeng nasa harap niya ay isang anino na lamang ng dati niyang pagkatao, marumi, payat, at may mga pasa sa mukha. Ngunit ang pinakamasakit ay ang tanggapin ang katotohanang wala na siyang babalikan. Ang kanyang tahanan ay naging pugad ng mga ahas at ang kanyang anak na lalaki ay naging kasabwat sa pagwasak sa sariling ina. Dahan-dahan niyang ibinalik ang telepono sa lagayan nito. Bawat galaw ay tila isang tahimik na pamamaalam. Sa gitna ng katahimikan ng apartment na yon, isang bagong damdamin ang nagsimulang mabuo sa loob ni Salome. Hindi na ito takot, hindi na ito panghihina. Ito ay isang malamig, matigas na galit na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Kung ang pamilya niya ang nagtapon sa kanya sa impyerno, sisiguraduhin niyang hindi siya mamamatay doon ng mag-isa. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang pintuan ng apartment na nananatiling sarado. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya naghahanap ng taong magbubukas nito mula sa labas. Mula ngayon, siya na ang gagawa ng sarili niyang daan palabas, gaano man kadugo o kahirap ang kailangan niyang pagdaanan. Ang lagnat ni Salome ay tila isang apoy na dahan-dahang tumutupok sa natitira niyang lakas. Nakahiga siya sa malamig na sahig ng kusina, ang kanyang hininga ay mainit at gumaralgal habang ang kanyang isipan ay pabalik-balik sa antik. Sa kanyang panaginip, tinatawag niya ang kanyang anak na si Hiraya, ang tanging anak na hindi siya tinalikuran, ngunit ang boses niya ay walang tunog na lumalabas. Ang bawat pintig ng kanyang ulo ay tila isang paulit-ulit na sumbat ng katotohanan. Wala na siyang pamilya, wala na siyang tahanan, at tila rito na sa madilim na sulok na ito,
magtatapos ang kanyang 70 taong paglalakbay. Sa gitna ng kanyang paghihingalo, isang kakaibang tunog ang pumukaw sa kanyang diwa. Hindi ito ang marahas na sigaw ng kanyang amo, kundi isang marahang pagkaskas ng matigas na bagay sa rehas ng maliit na balkonahe sa tabi ng kusina. Pinilit ni Salome na imulat ang kanyang mga mata na tila may nakadikit na pandikit dahil sa lagnat. Sa tulong ng kanyang mga siko, dahan-dahan niyang kinaladkad ang kanyang nanghihinang katawan patungo sa direksyon ng tunog. Doon, sa kabila ng makapal na rehas na bakal na naghihiwalay sa 2 unit ng apartment, isang mukha ang sumulpot mula sa dilim. Isang babaeng may maamong mukha, ngunit may malulungkot na mata ang nakatingin sa kanya. Ang buhok nito ay nakatali ng maayos at suot nito ang uniforme ng isang domestic helper. "Nanay, huwag po kayong matakot. Kababayan niyo po ako," ang pabulong na wika ng babae. Ang tunog ng wikang Tagalog ay tila isang musika na nagpagaling sa kalahati ng sakit na nararamdaman ni Salome. Ang boses na yon ay kasing tamis ng boses ni Hiraya, puno ng malasakit na matagal nang hindi nararanasan ng matanda. "Tulong, maawa ka." Ang tanging naisagot ni Salome, ang kanyang kamay ay nanginginig na itinaas patungo sa rehas. Ang babae na nagpakilalang si Luningning ay mabilis na lumingon sa kanyang likuran upang matiyak na walang nakakakita. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang kalahating bahagi ng tinapay na nakabalot sa tissue at isang biyala ng gamot sa lagnat. Maingat niyang isiniksik ang mga ito sa maliit na puwang ng rehas. "Nay, inumin niyo po ito. Pasensya na po at ito lang ang nakayanan kong itago mula sa amo ko. Ilang araw ko na po kayong naririnig na umiiyak," sabi ni Luningning habang ang kanyang mga mata ay nagbabadyang maluha sa awa. Inabot ni Salome ang gamot at sa isang madamdaming sandali, ang dulo ng kanyang mga daliri ay dumampi sa balat ni Luningning. Ang haplos na yon ay hindi lamang simpleng paghawak. Ito ay isang pagpasa ng pag-asa sa gitna ng 2 kaluluwang kapwa nakakulong. Sa gitna ng mga rehas na bakal, ang init ng kanilang mga palad ay nagsilbing patunay na hindi patuluyang namamatay ang kabutihan sa mundo, kahit sa gitna ng pinakamadilim na dusa. Gayunpaman, habang inaabot ni Luningning ang kamay ng matanda, napansin ni Salome ang isang bagay na nagpatahimik sa kanya. Sa ilalim ng suot na t-shirt ng babae, ang kanyang braso ay punong-puno ng mga pilat, mga peklat ng paso na tila gawa ng plansa o sigarilyo, na tiyagingit at mapula pa ang ilan. Bago pa man makapagtanong ang matanda, mabilis na binawi ni Luningning ang kanyang kamay, tila natatakot na makita ang kanyang lihim na pasakit. "Kailangan niyo pong magpalakas, Nay. Huwag po kayong susuko. May paraan po para makalabas tayo rito," ang pangako ni Luningning, bagaman ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Ngunit bago pa man makasagot si Salome, isang malakas na tunog ng pagpihit ng susi ang narinig mula sa pangunahing pinto ng apartment ni Salome. Ang tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos ng lalaking amo ay umalingaw-ngaw sa pasilyo, papalapit ng papalapit sa direksyon ng kusina. Nanlaki ang mga mata ni Luningning. "Nandyan na ang demonyo," ang pabulong niyang babala, bago mabilis na nagtago sa dilim ng sarili niyang balkonahe. Naiwang mag-isa si Salome sa sahig, yakap ang piraso ng tinapay at ang gamot sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi na dahil sa lagnat, kundi dahil sa takot na baka mabilanggurin sa panganib ang tanging taong tumulong sa kanya. Ang anino ng kanyang amo ay humaba sa sahig ng kusina, papalapit sa kinaroroonan ng matanda, habang ang bawat hakbang nito ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang bawat yabag ng sapatos ng kanyang amo ay tila isang palakol na tumatama sa sahig, papalapit ng papalapit sa kinaroroonan ni Salome. Mabilis niyang isiniksik ang gamot at tinapay sa loob ng kanyang duster
Pilit na pinapakalma ang kanyang naglulundagang puso. Nang bumukas ang pinto ng kusina, sumambulat ang galit na mukha ng lalaki. Hindi ito nag-atubiling hablutin ang buhok ni Salome upang pilitin itong tumayo. Sa kabila ng sakit, nanatiling tikom ang bibig ng matanda. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi sinasadyang lumingon sa direksyon ng balkonahe. Isang malupit na ngiti ang gumuhit sa labi ng lalaki. Alam na nito. Hindi nagtagal, narinig ni Salome ang isang malakas na kalabog mula sa kabilang unit. Kasunod, ang isang matinis na tili na agad ding napatid. Hinila ng lalaki si Salome patungo sa pinto ng apartment at pinalabas siya sa pasilyo. Doon, bumungad sa kanya ang isang tagpong hinding-hindi niya malilimutan. Si Luningning ay nakalugmok sa sahig ng pasilyo, hawak-hawak ng dalawang lalaking nakasuot ng itim. Ang kanyang maamong muka ay namamagana at may bakas ng dugo sa gilid ng kanyang labi. Ang kanyang amo na nakatayo sa harap niya ay galit na nagbubulyaw sa wikang banyaga habang itinuturo ang direksyon ng balkonahe ni Salome. Ang kasalanan ni Luningning ay ang pagpapakita ng malasakit sa kapwa niya bilanggo. Ito ang napapala ng mga pakialamera. Ang wika ng isa sa mga lalaking nakaitim sa wikang Tagalog, na tila ba isa rin siyang Pilipinong naging aso na ng mga sindikato. Tiningnan niya si Salome ng may pandidiri. Dahil sa katandaan mo, wala kang silbi sa amin kundi ang maglinis. Pero itong kasama mo, marami pang paraan para mabawi namin ang puhunan sa kanya. Kung gusto mong manatiling buhay ang batang ito, ayusin mo ang trabaho mo at huwag ka nang magtatangkang makipag-usap kahit kanino. Binitiwan nila si Luningning ng marahas, dahilan upang humampas ang katawan nito sa malamig na semento. Sa kabila ng kanyang kalagayan, nag-angat ng tingin si Luningning. Ang kanyang mga mata, bagaman puno ng sakit, ay nagliliyab sa isang uri ng katapangan na hindi pa nakikita ni Salome noon. Habang hinihila ang matanda, pabalik sa loob ng kanyang selda, nakita ni Salome ang paggalaw ng mga labi ni Luningning. Walang tunog na lumabas, ngunit malinaw ang mensahe. Tumakas ka, huwag mo kaming intindihin, mabuhay ka. Nang muling maisara ang pinto at marinig ang tunog ng paglak ng kadena mula sa labas, binalot ng matinding katahimikan ang silid. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi na puno ng takot. Ito ay puno ng isang naglalagablab na pagnanais para sa katarungan. Ang bawat pasa sa katawan ni Luningning ay naging sariling pasa na rin ni Salome. Ang bawat luhang pinigil ng dalaga ay naging dagat ng galit sa loob ng dibdib ng matanda. Dahan-dahang lumapit si Salome sa kanyang maliit na higaan. Sa ilalim ng kama, sa gitna ng makapal na alikabok, may napansin siyang isang maliit at makintab na bagay. Inabot niya ito at natuklasan ng isang lumang ballpen na kulay asul. Ito ay tuyo na sa labas at tila itinapon na bilang basura. Ngunit nang subukan niya itong ititik sa kanyang palad, nag-iwan ito ng isang malinaw na bakas ng tinta. Ang asul na tinta sa kanyang kulubot na balat ay tila isang banal na langis na nagbigay sa kanya ng bagong misyon. Tumingin si Salome sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na naghahabi ng libu-libong banig para sa pamilyang nagtaksil sa kanya. Ngayon, ang mga kamay na ito ang gagawa ng pinakamahalagang habi sa kanyang buhay. Hindi na siya maghihintay ng himala. Siya na mismo ang lilikha ng paraan upang sirain ang mga pader na ito. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para kay Luningning at para sa lahat ng mga kaluluwang ibinenta sa dilim. Sa gabing iyon, habang ang buong gusali ay tila nahihimbing sa kanilang mga kasalanan, si Salome ay nanatiling gising. Hawak ang maliit na ballpen, nagsimula siyang bumuo ng isang plano sa kanyang isipan. Ang bawat guhit ng tinta sa kanyang palad ay naging simbolo ng kanyang muling pagkabuhay. Hindi na siya ang matandang Salome na madaling mauto at saktan. Siya na ngayon ang boses ng mga piping biktima at sisiguraduhin niyang ang kanyang huling hininga ay magiging mitya ng pagbagsak
ng mga mapang api. Ang gabi sa Taipei ay binalot ng malakas na ulan. Tila ba nakikiisa ang langit sa bigat ng bawat patak na humahampas sa bintana ng apartment. Sa loob ng madilim na kusina, nakatayo si Salome. Nanginginig ang katawan habang nakatitig sa pinto ng balkonahe na hindi sinasadyang naiwan na hindi nakasara ng maayos ng kanyang lasing na amo. Ang amoy ng alak ay matapang na humahalo sa halimuyak ng ulan. Palatandaang ang kanyang bantay ay tuluyan ng nawalan ng malay sa tindi ng ininom. Alam ni Salome na ito na ang huling pagkakataon na ibibigay sa kanya ng tadhana. Kung hindi siya kikilos ngayon, ang apartment na ito ang magiging huli niyang hantungan. Dahan-dahan siyang lumapit sa rehas ng balkonahe. Ang taas mula sa ikatlong palapag ay nagdulot ng matinding pag-ikot ng kanyang paningin. Ang mga ilaw sa kalsada sa ibaba ay tila mga maliliit na mata ng mga hayop na naghihintay sa kanyang pagbagsak. Ngunit nang maalala niya ang duguang mukha ni Luningning at ang malamig na tinig ni Vanya sa telepono, ang takot niya sa taas ay napalitan ng isang mas matinding takot, ang takot na mamatay ng walang katarungan. Ipinatong ni Salome ang kanyang nanginginig na paa sa pasimano. Ang bawat kalamnan sa kanyang 70 taong gulang na katawan ay tila nagre-rebelde sa sakit, ngunit pinilit niyang kumapit ng mahigpit sa malamig na bakal. Habang dahan-dahang bumababa, isang pagkakamali sa pagtapak ang nagdulot ng kanyang pagkadulas. Naramdaman niya ang malutong na pagpilipit ng kanyang bukong-bukong kasabay ng isang matinding kirot na gumuhit hanggang sa kanyang balakang. Muntik na siyang sumigaw, ngunit mabilis niyang kinagat ang kanyang sariling labi hanggang sa malasahan niya ang pait ng dugo. Sa tulong ng isang tubo ng tubig, nagawa niyang maibaba ang sarili sa sahig ng isang madilim na eskinita. Bagaman ang bawat hakbang niya ngayon ay tila pagtusok ng mga karayom sa kanyang laman. Sa kabila ng pilay, nagsimulang maglakad si Salome sa ilalim ng hagupit ng ulan. Ang bawat patak ay tila humahampas sa kanyang balat. Sinusubukang burahin ang asul na tinta sa kanyang palad na kanina pa niya tinitignan. Sa gitna ng kanyang paghihirap, isang pamilyar na tunog ang narinig niya sa kanyang likuran. Ang mabilis na pagbukas at pagsara ng mga pinto ng sasakyan at ang mabibigat na yabag ng mga sapatos na tumatakbo sa basang semento. Ang mga lalaking nakaitim ay nasa likuran na niya. "Jan, huwag mong hayaang makalayo ang matandang yan." Ang sigaw ng isang boses sa wikang hindi niya maintindihan, ngunit ang galit ay sapat na upang pabilisin ang tibok ng kanyang puso. Pinilit ni Salome na tumakbo, bagaman ang kanyang kaliwang paa ay parang kinaladkad na lamang. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay naging isang panalangin. Sa bawat segundo ng pag-aalinlangan, sumasagi sa kanyang isipan ang matamis na halakhak ng kanyang apong si Pia. Naalala niya kung paano siya niyakap ng bata bago siya umalis, ang amoy ng buhok nito at ang pangako niyang babalik siya. Ang gunitang yon ang naging tanging gasolina ng kanyang katawang hapong-hapona. Hindi siya pwedeng mamatay dito. Kailangan siyang makita ni Pia. Kailangan niyang iparamdam sa mga bata na ang kanilang lola ay hindi isang basahan na pwedeng itapon na lamang. Narating ni Salome ang isang malaking damangiti ng kalsada kung saan naglalakihan ang mga gusali at nagkikislapan ang mga billboard. Ang mga sasakyan ay mabilis na nagdaraan, tila mga kidlat sa gitna ng gabi. Habang papalapit ang mga lalaking nakaitim, wala nang ibang mapupuntahan ang matanda. Sa gitna ng desperasyon, tumayo siya sa gitna ng kalsada. Itinaas ang kanyang nanginginig na kanang kamay at ipinakita ang kanyang palad sa bawat sasakyang dumaraan. Ang asul na tinta, bagaman malabo na dahil sa ulan, ay malinaw na nagpapakita ng mga letrang binuo niya sa dilim. Philippines, help! Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo, puno ng luha na humahalo sa tubig ulan, habang ang kanyang bibig ay walang tigil sa pagbulong ng pangalan ng kanyang bayan. Isang malaking truck ang mabilis na paparating sa kanyang kinaroroonan.
Ang nakasisilaw na puting ilaw nito ay tila lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Narinig ni Salome ang matinis na riles ng mga gulong sa basang kalsada. Isang tunog ng bakal na kumakaskas sa semento na tila isang huling hantungan. Hindi siya gumalaw. Nanatili siyang nakatayo ng matuwid. Itinaas ang kanyang palad ng mas mataas pa habang ang truck ay lalong lumalapit at tila wala nang balak huminto. Sa isang saglit, ang buong mundo ay naglaho sa gitna ng puting liwanag at ang tanging natira ay ang malamig na hangin na humahampas sa kanyang mukha bago ang lahat ay magdilim. Ang pagmulat ng mga mata ni Salome ay tila isang mabagal na pag-ahon mula sa ilalim ng malalim at madilim na dagat. Ang unang sumalubong sa kanyang paningin ay hindi ang madilim na kisame ng apartment o ang nanlilisik na mata ng kanyang amo, kundi ang isang malinis, maputi at payapang liwanag. Ang hangin ay amoy malinis na alkohol at sariwang kumot, isang amoy na matagal nang nabaon sa kanyang alaala. Dahan-dahan siyang gumalaw at naramdaman niya ang lambot ng kama sa ilalim ng kanyang likuran. Sa isang sandali, inakala niyang nasa langit na siya hanggang sa maramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang kaliwang paa. "Huwag po kayong magmadali, nanay. Ligtas na po kayo." Ang isang boses sa wikang Tagalog ang bumasag sa katahimikan. Napalingon si Salome at nakita ang isang babaeng nakasuot ng maayos na uniforme, may dalang folder at may ngiting puno ng habag. Siya ang kinatawan mula sa Manila Economic and Cultural Office. Sa tabi nito ay isang pulis na Taiwanese na seryosong nakatingin sa kanya, ngunit may bakas ng respeto sa mga mata. Doon lamang naalala ni Salome ang nangyari sa gitna ng ulan. Ang truck na huminto ilang pulgada lamang mula sa kanyang katawan at ang driver na bumaba upang yakapin siya habang siya ay humihikbi sa takot. Sa tulong ng isang tagasalin, sinimulan ni Salome na isalaysay ang lahat mula sa pagpirma niya sa kontrata sa antik, ang malamig na pagtrato sa kanya sa paliparan, hanggang sa araw-araw na pagpapahirap sa kanya sa apartment. Bawat salita ay tila isang tinik na binubunot mula sa kanyang lalamunan. Habang nagsasalita, ang kinatawan ng pamahalaan ay lalong naging seryoso. Ipinakita nito sa kanya ang ilang dokumento at larawan mula sa kanilang paunang imbestigasyon. "Nay, may kailangan po kayong malaman." Ang malungkot na simula ng kinatawan. Ang account na pinadalhan ng perang sinasabi nilang advance salary nyo ay hindi sa pangalan ni Crisanto. Ito ay nakapangalan kay Vanya. At may kasabot siyang isang lalaki na pinsan niya pala. Hindi po kayo dinala rito para magtrabaho ng marangal. Kayo po ay itinuring na kalakal mula pa noong simula. Ang katotohanan yon ay mas masakit pa sa pagkakapilay ng kanyang paa. Ang bawat sentimo na hawak ni Vanya ngayon ay katumbas ng bawat patak ng pawis at dugo ni Salome. Ang pinsan ni Vanya ang gumanap na ahente upang makuha ang komisyon mula sa mga sindikato. Ang pamilyang dapat sana ay nagpoprotekta sa kanya ang mismong naglatag ng patibong upang siya ay mabulok sa ibang bansa. Sa kabila ng bigat ng kanyang nararamdaman, isang pamilyar na tunog ang narinig niya mula sa pinto ng kanyang silid sa ospital. Ang tunog ng gulong ng isang wheelchair ay dahan-dahang lumapit. Doon niya nakita si Luningning na may benda pa sa ulo at mga galos sa mukha. Ngunit may ngiti ng tagumpay. Nagyakap ang dalawang babae, isang yakap na puno ng pasasalamat at pagkilala sa kanilang pinagdaanang hirap. Isang nurse ang pumasok na may dalang tray ng pagkain, isang mainit na soup na may mamahaling sangkap. Ngunit umiling si Salome. Tumingin siya sa nurse at nakiusap na palitan ito ng isang simpleng mangkok ng kanin na may kaunting tubig at asin. Para sa kanya, ang simpleng pagkaing iyon ang nagpapaalala sa kanya ng tunay niyang pagkatao. Isang babaeng marangal na nagmula sa lupa. Hindi isang bagay na pwedeng bilhin at ibenta.
Habang ngumunguya ng kanin, tumingin si Salome sa labas ng bintana ng ospital. Ang langit ng Taipei ay nagsisimula ng magliwanag. Kinuha niya ang folder na naglalaman ng kanyang mga testimonya at ng mga ebidensya laban sa mga sindikato at kay Vanya. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsuko, ay nagningning sa isang uri ng determinasyon na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Uuwi ako. Ang mahina, ngunit matigas niyang bulong habang naririnig ang marahang tunog ng paglilipat ng mga pahina ng dokumento sa kanyang harapan. Uuwi ako hindi bilang biktima, kundi bilang ang nanay na dapat ay kinatatakutan niyo. Oras na para maningil sa bawat luhang pumatak. Ang tunog ng pagtiklop ng folder ay tila isang huling hantungan para sa kanyang pagiging mahina. Ang laban ay hindi pa tapos. At sa pagkakataong ito, si Salome na ang may hawak ng ang amoy ng inihaw na baboy at ang masangsang na usok mula sa uling ay bumabalot sa buong bakuran ng pamilya Ilagan sa Antique. Malakas ang dagundong ng musika mula sa inupahang videoke machine na tila ba sinasadyang lunurin ang anumang bulong ng konsensya sa loob ng tahanang iyon. Ang bakuran ay puno ng mga plastik na silya at mga taong abala sa pagkain at pakikipagtawanan. Isang pagdiriwang na tila ba mayroong isang malaking tagumpay na nakamit. Sa gitna ng lahat ng ito, si Vanya ay naglalakad ng may mataas na noo. Suot ang isang bagong bestida na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Ang kanyang mga leeg at braso ay pinalamutian ng mga alahas na ginto na ayon sa kanya ay bunga ng kanyang diskarte sa negosyo. Bawat hakbang niya ay puno ng kayabangan. Madalas siyang huminto sa bawat mesa upang ipakita ang kanyang mga bagong gamit at magyabang tungkol sa kanilang biglaang pag-asenso. Alam niyo naman, kapag masipag ka at marunong sa buhay, hindi ka mananatiling mahirap. Ang malakas na pahayag ni Vanya habang humahalakhak, ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay ng paligid. Hindi katulad ng iba na kontento na sa paghahabi ng banighabang buhay. Kailangan ng tapang para guminhawa. Sa isang madilim na sulok ng balkonahe, nakaupo si Crisanto na may hawak na baso ng alak. Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim at tila walang buhay na nakatingin sa kawalan. Hindi siya nakikihalubilo sa mga bisita. Sa halip, tila isa siyang anino na nais na lamang maglaho. Sa bawat tawa ni Vanya, lalong humihigpit ang hawak ni Crisanto sa kanyang baso hanggang sa marinig ang mahinang tunog ng pag-crack ng bubog, ngunit hindi niya ito binitiwan. Ang kanyang katahimikan ay hindi katahimikan ng kapayapaan, kundi katahimikan ng isang taong alam na ang pundasyon ng kanyang bahay ay nakatayo sa ibabaw ng bangkay ng sarili niyang ina. Samantala, sa isang tabi, ang mga tsismosa o ang mga mapanuring kapitbahay ay nagsisimula ng magbulungan. Ang kanilang mga mata ay palipat-lipat mula sa mamahaling alahas ni Vanya patungo sa direksyon ng kwarto ni Salome na ngayon ay sarado at madilim. Nagtataka lang ako, nasaan na nga ba si Aling Salome? Sabi ni Vanya ay nagpapakasarap daw sa Taiwan, pero bakit ni isang litrato ay wala tayong nakikita? Ang pabulong na tanong ng isang matandang babae habang nagkukunwaring kumukuha ng ulam. Iyon nga rin ang sabi ko, sagot ng isa pa. Bigla na lang silang nagkapera, pagkaalis ng matanda. Parang hindi naman yata ganoon kabilis kumita ang taga-alaga doon. At tignan mo si Crisanto, parang laging nakakita ng multo. Sa gitna ng ingay at kislap ng ginto, isang maliit na figura ang dahan-dahang lumapit sa mesa ng mga pagkain. Si Pia, ang bunsong apo ni Salome, ay maingat na kumuha ng isang piraso ng inihaw na manok. Ngunit sa halip na kainin ito, dahan-dahan niya itong binalot sa isang pirasong tissue at isinilid sa maliit na bulsa ng kanyang damit. Tumingin-tingin ang bata sa paligid, tila natatakot na makita ng kanyang ina.
Anong ginagawa mo rito, Pia? Kumain ka na doon. Ang pasigaw na utos ni Vanya nang mapansin ng anak. Opo, inay. Ang mahinang sagot ni Pia habang nakayuko. Nang makaalis ang ina, humarap ang bata sa kanyang Kuya Iago at bumulong ng napakahina. Kuya, itatago ko itong manok. Kapag dumating si Lola Salome, ibibigay ko ito sa kanya. Siguradong gutom na si Lola doon sa Malawok. Ang katapatan ng bata ay tila isang malinis na tubig na pilit na dumadaloy sa gitna ng putik ng kasakiman ng mga matatanda. Ang bawat salita ni Pia ay isang sampal sa lahat ng kasinungalingang itinanim ni Vanya sa loob ng kanilang tahanan. Ngunit ang katuwaan ng gabi ay biglang nabalam ng ang tunog ng sirena ay unti-unting lumakas mula sa kalsada. Ang mga ilaw na pula at asul ay nagsimulang maglaro sa mga pader ng bahay. Lumilikha ng mga aninong tila nagbabanta. Ang musika mula sa videoke ay biglang naputol nang may humugot sa saksakan nito. Isang katahimikan na kasing bigat ng tingga ang bumalot sa buong bakuran. Ang mga bisita ay nagsimulang tumayo at lumingon sa pintuan ng bakuran. Isang puting sasakyan ng gobyerno at isang patrol car ng pulis ang dahan-dahang huminto sa harap ng kanilang tarangkahan. Mula sa loob ng sasakyan, isang pintuan ang bumukas at isang pares ng lumang tsinelas ang tumapak sa tuyong lupa ng antik. Nanigas si Vanya sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang kamay ay automatikong napahawak sa gintong kwintas sa kanyang leeg. Ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng kayabangan ay unti-unting naging maputla na parang papel. Ang hangin ay tila tumigil sa pagdaloy habang ang lahat ay naghihintay kung sino ang lalabas mula sa anino ng sasakyan. Ang bawat mata sa bakuran ay nakatitig sa pintuan ng sasakyan na dahan-dahang bumukas. Ang katahimikan ay kasing bigat ng isang hatol. Tanging ang tunog ng paghinga ng mga taong naroon ang maririnig. Mula sa loob, lumabas ang isang matandang babae. Ang kanyang katawan ay tuyot at tila isang tuyong dahon na anumang oras ay pwedeng liparin ng hangin. Ngunit ang kanyang tindig ay matuwid at matatag. Ang kanyang buhok, na dati ay itim na itim, ay ngayoy maputing-maputi na. Tanda ng bawat gabing puno ng pait sa banyagang lupa. Si Salome iyon. Ngunit hindi na siya ang Salome na umalis na may luha sa mga mata. Ang babaeng nakatayo sa harap nila ay may mga matang tila nagniningas na uling. Handang tupukin ang anumang kasinungalingan sa kanyang harapan. Inay? Ang nanginginig na tawag ni Crisanto, ang baso sa kanyang kamay ay tuluyan ng nalaglag at nagkadurog-durog sa semento. Hindi siya makagalaw. Tila ba nakakita siya ng isang kaluluwang nagbalik mula sa kabilang buhay. Ngunit si Vanya, na bihasa sa pagganap ng iba't ibang papel, ay mabilis na nakabawi. Sa isang iglap, pinalitan niya ang kanyang mukha ng isang maskara ng pagkagulat at tuwa. Tumakbo siya patungo kay Salome. Ang kanyang mga kamay ay nakaabot na tila yayakapin ng matanda. Inay, salamat sa Diyos at nakauwi kayo. Bakit hindi kayo nagpasabi? Sana ay nakapaghanda kami ng mas maayos. Ang malakas na sigaw ni Vanya na sadyang ipinaririnig sa lahat ng mga bisita upang magmukhang mabuting manugang. Ngunit bago pa man madampi ng mga daliri ni Vanya ang suot na damit ni Salome, isang mabilis, malakas na pagtabig ang ginawa ng matanda. Ang kamay ni Salome ay humampas sa mga bisig ni Vanya nang may puwersa na hindi akalain ng sinuman. Napaatras si Vanya, nawalan ng balanse at napaupo sa gitna ng mga pagkaing nagkalat sa lupa. Ang kanyang bagong bestida ay nadumihan ng putik mantika, isang larawan ng kahihiyan sa harap ng maraming tao. Huwag mo akong mahawakan, Vanya. Ang bawat daliri mo ay amoy dugo, kasalanan. Ang boses ni Salome ay hindi malakas, ngunit ito ay sapat na upang marinig ng lahat at sa bakuran. Ang lamig ng kanyang tinig ay nagdulot ng kilabot sa mga nakikinig. Tumayo si Vanya.
Pilit na nagpapakatatag kahit ang kanyang labi ay nanginginig na sa galit. Inay, ano bang pinagsasabi niyo? Baka pagod lang kayo sa biyahe. Crisanto, tulungan mo ang nanay mo. Tila naguguluhan na siya. Sa halip na sumagot, kinuha ni Salome ang isang makapal na folder mula sa kinatawan ng gobyerno na nasa likuran niya. Inihagis niya ang mga papel sa gitna ng mesa kung saan nakalagay ang malaking inihaw na baboy. Ang mga dokumento ay nagliparan sa harap ng mga bisita, mga saukain ng bangko, mga larawan ng apartment sa Taiwan, ang pirma ni Vanya sa isang kontratang hindi para sa trabaho, kundi para sa pagbebenta ng tao. Basahin niyo ang halaga ng buhay ko sa mata ng babaeng ito. Ang sigaw ni Salome, ang kanyang daliri ay nakaturo ng matalim kay Vanya. Ang gintong nasa leeg mo, ang pistang ito. Ang motor na ipinagmamalaki niyo. Lahat iyan ay kapalit ng bawat bugbog, gutom na naranasan ko. Ibinenta mo ako, Vanya. Ibinenta niyo ako ng pinsan mo na parang isang hayop. Ang mga bulungan sa paligid ay naging isang malakas na ingay ng pagkagulat. Ang mga tsismosa na kanina lang ay kumakain ay ngayoy abala na sa pagtingin sa mga dokumento. Ang katotohanan ay nakasulat sa itim ba puti, hindi na maikakaila. Nilapitan ni Crisanto ang mesa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang pangalan ni Vanya sa dokumentong nagpapatunay ng pagtanggap ng pera. Tumingin siya sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait pagkamuhi. Ang lahat ng kanyang pagtitiwala ay naglaho nang makita ang pirma ng taong pinili niyang makasama sa buhay. Totoo ba ito, Vanya? Ang tanong ni Crisanto. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Ibinenta mo ang nanay ko? Ang perang pambayad sa utang, galing sa pagbebenta sa kanya? Walang naisagot si Vanya. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nahulog. At ang tanging natira ay ang mukha ng isang babaeng puno ng kasakiman na wala nang mapupuntahan. Ang buong bakuran, na kanina lang ay puno ng saya, ay naging isang malaking hukuman kung saan si Salome ang nakaupong hukom. Ang katarungan ay nagsisimula ng maningil. Kasalanan mo ito, matanda ka. Kung hindi ka naging pabigat sa pamamahay na ito, hindi ko ito gagawin. Ginawa ko lang ang nararapat para sa kinabukasan ng mga anak ko. Ang boses ni Vanya ay pumailan lang sa gitna ng katahimikan ng gabi, puno ng pait. Baka wala ng pagsisisi. Kahit na nakapalibot na ang mga pulis, pinili pa rin niyang gamitin ang kanyang huling sandata. Ang pagbaliktad sa katotohanan, pagpapakita ng sarili bilang biktima. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Salome. Tila ba ang matanda ang nagkasala sa kanya? Hindi ang kabaliktaran? Ang gintong hikaw sa kanyang tenga ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng sasakyan ng pulis. Isang huling paalala ng karangyang ninakaw niya mula sa kalayaan ng kanyang biyanan. Hindi na tinag si Salome. Pinanood niya kung paano lumapit ang dalawang opisyal ng pulis kay Vanya. Ang malamig na tunog ng bakal na naglalapat sa mga pulso ni Vanya ay tila isang musika sa pandinig ng mga taong naroon. Ang bawat pihit ng kandado ng posas ay hudyat ng pagtatapos ng paghahari ng kasakiman sa tahanang iyon. Sinubukan ni Vanya na kumawala, nagpupumiglas habang hinihila patungo sa patrol car. Isinusumpa ang bawat taong nakatingin sa kanya hanggang sa maisara ang pinto ng sasakyan at ang kanyang mga sigaw ay naging mahina na lamang sa loob. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Crisanto ay unti-unting lumapit sa kanyang ina. Ang kanyang mukha ay dumi-dumi ng putik mula sa kanyang pagkakadapa. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa pag-iyak. Sa harap ng lahat ng mga kapitbahay na dati ay tinitingala sila. Bumagsak si Crisanto sa kanyang mga tuhod. Nagsimula siyang gumapang sa lupang basa ng ulan, dumi ng handaan, hanggang sa maabot niya ang mga paa ni Salome. Nay, patawarin niyo po ako. Wala akong alam, Nay. Naniwala ako sa lahat ng sinabi ni Vanya dahil gusto ko lang ding makaahon tayo. Ang hikbi ni Crisanto.
Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na yumakap sa binti ng matanda. "Huwag niyo po kaming iiwan. Paano na ang mga bata? Paano na si Yago, Bapia kung wala kayo?" Tumingin si Salome sa ibaba, sa kinaroroonan ng kanyang anak. Nakita niya ang isang lalaking may sapat na gulang, ngunit may pusong bata. Duwag, walang paninindigan, palaging nagtatago sa likod ng palda ng iba. Noong bata pa si Crisanto, tuwing nadadapa ito, si Salome ang unang tumatakbo upang buhatin siya. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman ni Salome ang isang kakaibang lamig sa kanyang puso. Ang bawat patak ng luha ni Crisanto ay tila hindi na sapat upang hugasan ang lahat ng hirap na dinanas niya sa Taiwan dahil sa kahinaan nito. Dahan-dahang iniatras ni Salome ang kanyang paa mula sa mahigpit na yakap ni Crisanto. Ang bawat sentimetro ng paglayo ng kanyang binti ay tila pagputol ng isang ugat na matagal nang nagdurugtong sa kanila. Hindi niya magawang maawa. Ang kanyang katawan ay puno pa rin ng mga pasa. Ang kanyang kaluluwa ay may mga sugat na hindi kayang gamutin ng isang mabilis na paghingi ng tawad sa harap ng maraming tao. Ang mga bata ay biktima rin, Crisanto. Biktima sila ng isang amang hindi marunong magtanggol sa sarili niyang ina. Ang batpay na wika ni Salome, ang bawat salita ay may timbang ng isang sumpa. Sa gitna ng tensyon, biglang lumabas si Yago Bapia mula sa loob ng bahay. Ang dalawang bata ay gising na. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot habang nakikita ang kanilang ama na nakaluhod sa putikan, ang kanilang ina na wala na sa paligid. Hinila ni Crisanto ang dalawang bata palapit sa kanya. Ipinaharap ang mga ito kay Salome, inutusang lumuhod din. Ginamit ni Crisanto ang huling baraha na alam niyang hindi matatanggihan ni Salome. Ang pagmamahal sa mga apo. Nakatingin ang dalawang bata sa kanilang lola. Ang kanilang mga pisngi ay basa rin ng luha. Tila ba sila ang naging panangga ng kanilang ama sa gitna ng bagyo ng kahihiyan? Nanigas si Salome sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang paningin ay nag-blur dahil sa luhang pilit niyang pinipigil. Ang tanong ay paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Sapat ba ang pagmamahal sa mga bata upang manatili siya sa piling ng mga taong pumatay sa kanyang pagkatao? Mahal ko ang mga bata, Crisanto, pero hindi ibig sabihin nito ay papayag akong muling maging preso ng inyong mga pagkakamali. Ang boses ni Salome ay mahina, halos sumasabay sa bulong ng hangin sa hating gabi, ngunit ang bawat salita ay may talim na tila humihiwa sa katahimikan ng bakuran. Dahan-dahan siyang lumuhod sa putikan, hindi upang sumuko, kundi upang pantayan ang taas ng kanyang mga apo. Niyakap niya ng mahigpit sina Yago at Pia. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa buhok ni Pia. Nilalanghap ang amoy ng pagkabata na naging tanging lakas niya noong siya ay nakakulong pa sa Taiwan. Sa loob ng ilang sandali, ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Wala ang mga pulis, wala ang kahihiyan. Tanging ang init lamang ng yakap ng kanyang mga apo, ang totoo. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Salome ang isang maliit na bagay na nakabalot sa tissue. Ito ang piraso ng candy na gawa sa sampalok na tinago niya mula pa noong araw ng kanyang pag-alis sa paliparan. Inilagay niya ito sa palad ni Pia. Ang candy ay malambot na dahil sa init at tagal, ngunit para sa bata, ito ang pinakamatamis na regalong natanggap niya. Ito ang huling piraso ng pagmamahal na itinago ni Salome sa gitna ng impyerno, isang simbolo na kahit kailan ay hindi niya nakalimutan ang kanyang pinagmulan. Nang tumayo si Salome, nakita niya ang isang kislap ng pag-asa sa mga mata ni Crisanto. Inakala ng kanyang anak na ang pagyakap sa mga bata ay senyas ng kanyang pananatili. Ngunit mali siya. Inayos ni Salome ang kanyang duster at tumingin ng diretso sa mga mata ng kanyang anak. Isang tingin na wala ng halong galit, kundi isang malalim at tuyong pagtanggap. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pananatili, Crisanto, ang matigas na wika ni Salome.
Maging ama ka. Maging lalaki ka. Huwag mong gamitin ang iyong mga anak bilang panangga sa iyong mga kasalanan. Turuan mo silang maging marangal. Isang bagay na hindi mo nagawa para sa akin. Isang puting sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap ng kanilang tarangkahan. Mula rito ay bumaba si Hiraya, ang anak na babae ni Salome na matagal nang naninirahan sa malayo, ngunit laging nagpapadala ng tulong. Mabilis na lumapit si Hiraya at niyakap ang kanyang ina. Ang kanyang mga hikbi ay puno ng pagsisisi dahil sa hindi niya nalaman agad ang sinapit ni Salome. Kinuha ni Hiraya ang maliit na sako, bag ni Salome, ang tanging gamit na natira sa matanda. Walang lingon-likod na naglakad si Salome patungo sa sasakyan. Bawat hakbang niya sa tuyong lupa ay tila pagpunit sa isang pahina ng kanyang buhay na puno ng dusa. Narinig niya ang pagsigaw ni Crisanto, ang pagtawag sa kanyang pangalan na may kasamang hagulgol, at ang maliliit na boses ni Iago at Pia na nagtatanong kung kailan siya babalik. Nanikip ang dibdib ni Salome at sa isang sandali ay tila nais niyang huminto at bumalik. Ngunit hinawakan ni Hiraya ang kanyang kamay ng mahigpit, isang paalala na oras na para sa kanyang sariling kapayapaan. Sumakay si Salome sa loob ng sasakyan at dahan-dahang isinara ang pinto. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila huling tuldok sa isang mahabang kwento ng pagdurusa. Habang umaandar ang sasakyan, palayo sa bahay na naging saksi ng kanyang pagtataksil, tumingin si Salome sa side mirror. Nakita niya ang maliit na figura ni Crisanto na nakaluhod pa rin sa gitna ng kalsada. Unti-unting lumiliit hanggang sa maglaho sa dilim. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, huminga ng malalim si Salome. Ang hangin ay hindi na amoy gamot o ihi, kundi amoy ng kalayaan at ng bagong umaga na naghihintay sa kanya. Ang sasakyan ay nagpatuloy sa pagtakbo patungo sa kabilang bayan, dala ang isang pusong bakal na natutong muling tumibok para sa kanyang sarili. Isang taon ang mabilis na lumipas at ang dalampasigan ng antik ay nananatiling saksi sa bawat paghampas ng alon sa pampang, tila ba isang ritual ng paglilinis sa bawat duming iniwan ng nakaraan. Sa ilalim ng isang malabay na puno ng mangga sa likod bahay ni Hiraya, nakaupo si Salome sa kanyang paboritong tumba-tumba. Ang hapon ay nagdadala ng isang banayad na simoy ng dagat at ang kalangitan ay unti-unting napipintahan ng kulay kahel at lila. Ang takip silim na dati ay kinatatakutan niya, ngunit ngayoy nagsisilbing kanyang kapayapaan. Ang mga kamay ni Salome ay hindi na nanginginig. Ang mga sugat na idinulot ng mga kuko ng matanda sa Taiwan at ang mga paltos mula sa pagtakas sa ulan ay nag-iwan na lamang ng mga mapuputing pilat, mga peklat na ngayoy itinuturing niyang medalya ng kanyang katatagan. Abantala ang kanyang mga daliri sa muling paghahabi ng banig. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagmamadali. Ang bawat hibla ng buri ay inilalapat niya ng may pagmamahal, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa sining na muling nagbigay sa kanya ng halaga bilang isang tao. Isang hapon, habang abala siya sa paggawa, isang munting tinig ang bumasag sa kanyang katahimikan. "Lola, tapos na po ba ang banig na para sa akin?" Si Pia iyon, nakasama ang kanyang kuya na si Iago, ay dumating para sa kanilang bakasyon. Ang dalawang bata ay masaya at malusog, malayo sa mga anino ng takot na bumalot sa kanila noong nakaraang taon. Niyakap ni Salome ang kanyang mga apo at sa pagkakataong ito, wala nang kaba sa kanyang dibdib. Natututunan niyang ang pag-ibig sa mga apo ay hindi kailangang maging kapalit ng sarili niyang dignidad. Inabutan siya ni Hiraya ng isang sobrang luma at may bahid ng dumi. Alam ni Salome kung kanino yon galing, kay Crisanto. Mula sa malayo, sa isang planta ng isda sa kabilang isla, patuloy ang kanyang anak sa pagtatrabaho ng marangal. Sa sulat, hindi na humihingi ng tawad si Crisanto. Sa halip,
Ibinabalita niya ang bawat sentimong naipon niya upang unti-unting bayaran ang mga utang na iniwan ni Vanya. Ang kanyang anak ay natututo ng maging lalaki sa gitna ng hirap, isang masakit, ngunit kailangang proseso ng pagbabayad puri. Si Vanya naman ay nananatili sa likod ng mga rehas, kung saan ang tanging kasama niya ay ang kanyang sariling mga anino at ang alingaungaw ng kanyang mga maling desisyon. Ang karangyang pinapangarap niya ay naging isang malamig na semento at ang gintong kinang ay naging kalawang ng pagsisisi. Pinanood ni Salome ang paglubog ng araw sa malayo. Sa kanyang isipan, tinanong niya ang kanyang sarili kung ganap na ba siyang nakapagpatawad. Ang sagot ay hindi isang mabilis na oo, kundi isang tahimik na pagtanggap. Pinatawad niya ang nakaraan hindi dahil karapat-dapat ang mga nagkasala, kundi dahil karapat-dapat siya sa katahimikan. Ang kanyang puso, na dati ay parang basag na salamin, ay muling nabuo. Hindi sa dati nitong anyo, kundi sa isang mas matibay at mas makinang na bersyon. Huminga ng malalim si Salome, ninanamnam ang amoy ng luyos at sariwang damo. Ang kanyang kwento ay hindi natapos sa biyaheng Taiwan, kundi nagsimula sa kanyang pagbabalik sa sarili. Isang mahalagang aral ang baon niya para sa kanyang mga apo at sa sino mang makikinig sa kanyang buhay. Ang kahirapan ay hindi kailanman dapat maging dahilan upang ibenta ang ating kaluluwa, at ang tunay na pamilya ay hindi ang mga taong gumagamit sa atin, kundi ang mga taong nagbibigay sa atin ng puwang upang muling huminga ng malaya. Sa ilalim ng huling sinag ng araw, ipinikit ni Salome ang kanyang mga mata habang may isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Siya ay narito, siya ay buo, at sa wakas, siya ay tunay na nakawina.